subjected to the same uh, mga gawain na nag-i-instill ng fear sa tao. But if COMELEC and the military and the police can guarantee that no such thing will ever happen again during the course of time na magkakampanya at mag-i-eleksyon dito, mas mabuti yun. Partner? Magandang hapon po, Mayor. Nice to have you Yes, back. Oo. Yung good afternoon po. yes. Yung sabi nyo nga kanina, no, kasi ganun talaga sabi nga ng COMELEC, 'di ba, parang nag-agree na for an election, no. Yung sabi nyo dalawa yung tatakbo na side ni ex-Gov Dagamo. Sino ho yung dalawa? Pwede ho bang malaman kung sino? Hindi, i-ano muna O natin, sige, hayaan wag muna muna. natin na makapag-usap ang lahat. Okay. I would rather na ano lang sila muna mag-uusap-usap at kami muna pag-usapan Oo. muna namin. Basta ang Okay. So, nagbabrowse ako kasi sa update dyan nga sa Negros. At so far yung nakita nating update dito is magkakaroon ng special election dahil nga nagkaroon ng bakanteng position doon sa force na pagtanggal dito kay Kong Arnie Teves. At congratulations sa pamilyang Digamo at Diaz kasi talagang very powerful and successful ang inyo pong mission na talagang eliminate itong mga Teveses kasi gaya ng nasabi ko, kung yung designation as terrorist, makikita nyo naman kung terrorista yung mga Teveses, edi sana walang nagmamahal din sa kanila dyan. Kumbaga kung pagbabasehan natin yung election result last year dyan, panalo yung Teves dyan, di ba? Pero naging force, parang forcibly eliminated from the position itong si former Gov Pride Henry Teves, no? 'Di ba? Gaya yung ginawa nila sa mga ilang opisyalis na force talagang pagtanggal. And pangalawa, kung terrorist man, paano nila masasabing terrorist yun? Wala pang ang kaso. Yung update nga ngayon, sabi nila, yung mga headlines, sabi, kinasuhan na ng patong-patong na kaso si Kong Teves. Pero kakasuhan pa lang naman. Kumbaga, that is yet to come. Pero yung mga headlines, mga headings, kinasuhan, past tense. Yan ang problema Parang, kumbaga character assassination na ito. Sana antayin muna natin kung talagang merong probable cause, kung meron talagang subject for issuing warrant of arrest or case dito laban kay Kong Arnie. Di antayin natin. Inuuna nyo yung pamilya-media, yung pag-headline nyo ng mga ganyan. O ngayon, tinanong ka, Mayor Janice Digamo, kung sino yung mga contenders dyan sa special election, ha? By the way, congrats ulit. Talagang successful yung mga mission ninyo, no? Hindi mo masabi na si Fritz Diaz ang isa sa tatakbo dyan sa congressman ng 3rd District? Abay, kahit bakit parang hindi kaya magkakaproblema kayong dalawa nito? Dahil parang ang balita ko dalawa yung contender dito sa pagtakbo ng congressman ng 3rd District. Malaki-laking budget ito. Kasi sinasabi nila ang posibilidad na tatakbo dito ay either Janice Digamo or Fritz Diaz. Una, si Fritz Diaz pwede siya kasi under siya ng 3rd District. Pero Janice Digamo hindi siya pwede kasi hindi naman 3rd District ang Pamplona di ba? But anyway, alam naman natin magagawan ito ng paraan Parang di mo mabanggit-banggit na ang makakalaban mo ay si Fritz Diaz dito sa 3rd District. Ito yung sinasabi ko Pagdating sa politiko, lalong-lalo na kayo dyan, talagang madudumi ang politika ninyo dyan ultimo asawa, kaya ninyong itumba, pamangkin o baka kayo din lang sa huli ang magkakalaban Mayora at Mayor
Fritz Diaz. Alam ko naman talagang pagdating dyan sa position, talagang regardless kahit magkamag-anak kayo, talagang magtutumbahan din kayo. So, yan po yung aabangan natin, ano? Kasi ako talaga masasabi ko very successful yung itong mga plano, ano? Itong mission talaga na itutumba yung mga Teveses at masasabi ko na nga na kahit hindi ma-follow yung due process of law, kasi tutusin, hindi naman talaga na-follow yung due process dito eh. Inuna pa yung pag-designate ng terrorism kaysa doon sa mag-establish ng probable cause, di ba? O asan yung sinasabi nila na mahina yung recantation at meron pa daw silang malakas na evidence at meron pang karagdagang mga suspect. 17 nga ang total, di ba? Sabi ni Miko Clavano, o asan na yun? Wala, di ba? Hanggang salita, sasampahan, sinampahan. Pero hanggang ngayon, wala naman. Hindi sa challenge natin na, sige, kasuhan ninyo. But, kung ganyan ka, magsi 6 months, sabi nga ni Remulla, maximum 6 months para makasuhan ng isang tao. 6 months na ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kakasuhan, kinasuhan, tinanggalan ninyo ng karapatan na i-freeze yung mga account nila. Ang daming mga taong nadamay dahil dyan sa mga sarili ninyong interest. So, asan na ngayon? Diba? Ako, nakikita ko dito, maaring nagtagumpay kayo sa inyong mission na pabagsakin ang mga Teveses. Pero, isang araw, kayo-kayo din lang ang magtutumbahan. So, yun lang muna ang update natin dyan sa Negros. For now, kanya-kanyang kanya-kanyang pakulo na. Kasi mag-aagawan na sila dyan sa pwesto sa 3rd District as congressman. Kasi syempre, pagdating sa House, malaki-laki yung budget dyan. Ilang bayan din ang hawakan ninyo dyan. So, yan yung isang inggit na namuo. Kaya ginawa nila ito sa mga Teveses una doon sa nanalong governor sana na si Henry Pride Teves. Ngayon naman yung nanalong congressman, ayan, napabagsak din yung Teveses. Very good job and pinapalakpakan ko kayo dito sa mga masamang bahid na plano ninyo para sa tao at hindi ninyo rin naisip, maraming mga kababayang mga taga Negros Oriental ang apektado dito, lalong-lalo na sa constituents sana ng former GOB at ng former congressman. At dito naman sa usaping barangay SK election, talagang itong dalawang ito, gustong-gusto nilang ma-postpone. Kung nirarason nila yung terrorism daw o yung yung pananakot sa Negros, yung takot sa Negros Oriental, wala na nga napabagsak na nga nila, di ba? Ano pang takot? Hindi nga makagalaw, na freeze yung account nila. So ano pa ba yung reason na gustong-gusto ninyo talagang i-postpone itong barangay election na ito? Diba? Sabihin nyo nga sa amin kung ano ba talaga ang plano ninyo, bakit gustong-gusto niyo. Unang-una, kawawa na naman ang taong bayan dito dahil kaming taong bayan ang magbabayad dyan. Kung sakaling ito ay ma-postpone yung election nito, another gastos, instead na isahan na lang sana yung gastos. Diba? Parang sa isang event, kung birthdayhan, minsana na lang. Kung dalawa yung magba-birthday, minsana ng celebration ng birthday. Ang gusto nyo, magkaibang araw, another gastos na naman yun. Kayo talaga hindi nyo iniisip din na naghihirap na nga yung bayan natin, ang bansa natin. Yung sarili lang ninyo talagang political interest ang iniisip ninyo. 'Di ba? Yan lang ba? Kayo diyan sa taga Negros Oriental, mag-isip-isip din naman kayo. Hindi porke ganyan magsalita, malumanay magsalita, para ang sarap nilang pakikinggan. Tignan nyo rin naman yung bayan ninyo kung talagang bang progresibo at talagang may ginagawa ba o panay media mileage lang, panay papogi lang sa media, ang pinaggagawa ng mga opisyalis ninyo. So, yun lang muna ang update natin sa Negros Oriental.